Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay muli nagpapasalamat po sa pagkakataon na tayo po ay magamit para po ipangaral ang salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. So 1 John chapter 2 verses 15 to 17, at I invite everyone po to please stand as we read God's Word. So 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sabi po niya dito, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming dakila, Diyos naming banal, Diyos naming tunay, mapagmahal, at pinakamataas sa lahat. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil unang-una sa lahat, patuloy niyo kami binibigyan ng buhay. Bawat hininga, Panginoon, na idinudugtong niyo sa amin ay grasya na galing sa inyo. Panginoon, alam po namin, O Diyos, how sinful we are. Ang aming mga puso ay puros kasalanan, mga bagay na nagagawa namin against you, Panginoon. We ask, Lord, for forgiveness for all of these things. Dalangin namin, O Diyos, na kumilos nawa ang inyong spirito sa bawat isa, kayo ang magbigay ng kaalaman, kaunawaan, Panginoon, sa bawat salita na aming maririnig galing sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, na kayo lamang ang aming makita, ang mga katotohanan lamang po ninyo, ang maihayag, Panginoon, sa kalagitnaan ito, at kayo lamang po ang aming madakila at maitaas. Dalangin namin, O Diyos, na maging pakinabang, Lord, ang mga salita ito kung paano kami mamumuhay ng mayroong pagsunod, kabanalan at kagustuhan, na kayo lamang po ang mag-glorify sa aming mga buhay. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo maupo. So the title po of our short message for this afternoon, Christ at the Center. Christ at the Center. So ano or sino ang nasa sentro? Mga kapatid, pag po inisip po natin yung ating solar system, di ba, sa science, so nasa gitna po ang araw. And then, ang mga planeta po ay umiikot sa paligid nito or nag-orbit sa paligid nito. Dahil nasa tamang lugar ang araw, nananatili sa tamang orbit ang mga planets. Sabi nga sa science, konting adjustment lang doon sa sun, so pwedeng sobrang init at maging sobrang lamig. So, imposible ang buhay. So, tamang-tama yung kanyang pwesto. Pero tingnan natin kung may isang planeta na gustong pumalit doon sa araw. Like for example, a certain planet wanted to take place yung pwesto nung araw. So what will happen? So magkakaroon ng disorder, magkakaroon ng chaos. So mawawala sa tamang orbit ang lahat. At ginamit po yun ni John Piper sa kanyang libro. So yung Living in the Light, Money, Sex, and Power. Sinabi niya na ang money, ang sex, at ang power ay hindi masasamang bagay on their own. They are gifts and opportunities created by God. So, on their own, hindi naman masama yung mga bagay na to. They are gifts and opportunities created by God. Ang problema ay nagsisimula kapag ang isang regalo ng Diyos ang pumapalit sa Diyos. So po, nagkakaroon ng problema. Pag yung gift o yung regalo na galing sa Diyos ang pumapalit sa Diyos, when people worship or love the gift rather than the giver.
Kaya ang pera, a pleasure, career, family, influence, recognition, or personal comfort, ang naging sentro ng buhay natin. So pag yun po yung mga bagay na naging sentro ng buhay natin, so everything begins to fall out of its proper order or orbit. Kagaya ng planet ng natin, solar system. So yan din po yung problem na tinutukoy ni Apostle John dun sa text na binasa natin. Sabi niya, love not the world, neither the things that are in the world. So hindi lamang po ito tungkol sa mga panlabas or mga material na bagay. It is fundamentally about the affection and the worship of our hearts. So nasan ba yung affection ng ating puso? Ang tanong ng ating text ay hindi lamang ano yung mga ginagawa natin. Ang mas malalim po na tanong ay ano or sino ang pinakamamahal natin? Ano or sino ang nasa sentro ng ating buhay? So, what or who takes the preeminence in our lives? So ito po yung pinaka-main message natin. So because this world is passing away, we must reject every rival affection. So, anumang uri ng mga affection, pagmamahal na nagra-rival sa pag-ibig ng Diyos, so we should reject that. And treasure Christ above the pleasures, the possessions, and the positions offered by the world. At bago po tayo pumunta dun sa ating text, so tingnan muna po natin yung context nung pinaka-text po natin. So balikan po natin yung 1 John chapter 2 verse 12 to 14. So dito po natin makikita na ibinigay muna yung grace bago yung command. So grace was given before the command. Sabi po dun sa verses 12 to 14, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. I write unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. So sinasabi po dito ni Apostle John that your sins are forgiven you for His name's sake. Ikaw ay pinatawad na. Ye have known the Father. Kilala mo na ang Ama. Ye are strong. The word of God abideth in you. So ye have overcome the wicked one. So napakahalaga po nung order na iyon. Na pinakita mo na yon at pinaunawa mo na yon ni Apostle John bago ibigay yung command. Hindi mo na sinabi na love not the world bago niya sinabing forgiven na sila. Ang sinabi, you are already a children of God. At dahil anak na kayo ng Diyos, then here's the command. Hindi niya sinabing kapag hindi niyo na minamahal ang mundo, baka sakaling patawarin ko na kayo. Hindi ganun yung sinabi eh. Ang sinabi niya, because your sins have been already forgiven for Christ's name's sake, do not give your heart to the world. That is grace before the command. So bilang mga iniligtas ng Diyos, hindi na tayo sumusunod para bilhin ang pagmamahal ng Diyos. We obey because God has loved us, forgiven us, and given us His Spirit, and written His laws upon our hearts. It's not legalism, hindi po yung legalism. Hindi natin sinasabing maliligtas tayo dahil sa active tayo sa church, maayos yung ating family life, or hindi tayo materialistic.
We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. But the same grace na pero yung grace na nagliligtas sa atin is the same grace that will change us. Yun yung grace din na natutulong sa atin to change our affection from this fallen world to Christ. The gospel does not merely change our destination, it changes the direction of our hearts. So kanina, tulad nung sinabi sa message kanina, it is the issue of our hearts. That leads us to our points na pag-aaralan. There's 3 points sa ating message. First, isang pag-ibig na dapat tanggihan, which can be seen in verse 15. Then, 3 pagnanasang dapat labanan, in verse 16. At thirdly, isang pangakong dapat panghawakan, in verse 17. Una, isang pag-ibig na dapat tanggihan. So we can see in verse 15, sabi dyan, love not the world. Very straightforward yung command. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So ano sinasabing world ni Apostle John dito? So hindi niya sinasabing huwag nating mahalin ang creation ng Diyos. Hindi masama ang pagkain, trabaho, family, bahay, every material things na nandito sa mundo, education, career, etc., etc. Hindi rin niya sinasabing huwag nating mahalin yung mga tao na nasa mundo. In fact, we are commanded to preach the gospel sa mga tao sa paligid natin. Ang world dito ay ang fallen system of values, desires, and priorities that operates in rebellion against God. It is a way of living that treats the created things of God as more valuable than God Himself. Yun nga yung tipong we are worshiping the gift rather than the giver of the gift. At ito po yung karaniwang slogan na maririnig natin sa mundo. So your value is determined by what you own. Kung ano yung meron ka. Your identity is determined by what you accomplish. Your happiness depends upon satisfying every desire. Your security is found in money. Your importance is found in your position. Your life belongs to you, so use it however you want it to be used. Pero tignan po natin yung contrast ng gospel. So the gospel will say you were created by God. So your identity is in God. You belong to Christ. You were purchased by His blood. Your identity is found in Him. And your satisfaction is found in Him also. And your life must be lived for Him. You see the contrast of the world and the word ng mundo at ng salita ng Diyos. The problem is not that we possess things. The problem is when things possesses our hearts. So money can be used as servant. Career can be a calling from God. So yung ma-influence, it can protect and encourage others. Human sexuality within God's design in the realm of marriage is a gift that we can enjoy. So family is a precious blessing. Kapag si Kristo po ang nasa sentro, lahat ng bagay na yon ay nasa tamang orbit. Christ is in the center, so all of those things is in the right
orbit. Pero pag meron ng isa doon, yung gustong pumalit doon sa pwesto ng Diyos, which is in the center, so doon po nagkakaroon ng problema, disorder, chaos. Kaya nga po sinabi ni John, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Napakalinaw po. Kung sino man ang magmamahal sa mundo, siyempre kasama na rin doon yung mga things na nasa mundo. So sabihin, the love of the Father is not in him. At sinabi sa Scripture, it is a dreadful, isang nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Sabi sa James, friendship with the world is enmity with God. So hindi po sinasabi ni John na ang tunay na mga Kristiyano hindi na kailanman matutukso. That's impossible. Hanggat nandito tayo sa mundo, we will experience that. Ang point po niya ay hindi maaari magkaroon ng dalawang supreme na pagmamahal ang isang Kristiyano. We cannot serve two masters at the same time. It's either you will love the other and hate the other one. We may struggle against worldliness, but we cannot peacefully embrace the world as our master while claiming the Father is our treasure. Hindi po pwedeng mangyari yun. That's why, mga kapatid, let's ask ourselves. By asking this question, pwede nating i-evaluate yung kondisyon ng ating mga puso. Anong mga bagay ang hindi mo kayang mawala sa buhay mo? Na tipong, pag nawala ay para bang wala ng saysay yung buhay na meron ka. Ano yung madalas mong iniisip? Ano yung madalas mong hinahanap? Ano yung nag-o-occupy ng iyong mind, ng iyong isip? Anong mga bagay ang lagi tayong may mga oras, pero para kay Kristo ay laging wala? Anong hindi mo kayang isuko kahit na malinaw na inilalayo kayo nito sa Panginoon? Ano mga bagay na hindi mo kayang isuko kahit na obviously nilalayo ka nun sa Diyos? Ano yung mga bagay na mas pinaiiral natin ang katigasan ng ating mga ulo at sarili nating kalooban kahit na malinaw naman, nakikita na natin sa harapan natin yung kalooban talaga ng Panginoon. So minsan kasi, mas pinipilit natin yung sarili nating kalooban kahit na napakalinaw na sa harapan natin, ayan yung nakasulat na sa Bible, yung kalooban ng Diyos. Let us remember that the greatest competition of our affection is not something obviously evil. It is frequently a good gift that has been promoted in the place of God. So minsan, hindi naman inherently evil yung mga bagay na kumukuha ng ating affection. Sabi dito, it is frequently a good gift that has been promoted in the place of God. So yung manakaw ng ating affection. Pangalawa, tatlong pagnanasang dapat nating labanan. Verse 16, sabi po dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So dito po sa verse 16, pinapakita po ni John kung paano tayo inaakit ng mundo. Ano yung way niya para akitin tayo. At ito yung mga ginagamit ng mundo. So binanggit niya dito yung tatlong expressions of worldliness. The pursuit of pleasure, the pursuit of possession, the pursuit of position or power. So makikita rin natin ang mga ito sa discussion po ni John Piper dun sa book, Sex, Money, and Power. Pero hindi po sinasabi dito na ito yung exact dictionary definition ng mga salita po.
ni Apostle John. Pero makakatulong po ito para mas makita natin kung paano nagpapakita yung ganitong worldly desire sa panahon po natin. So ang mundo po ay umaakit sa atin sa pamamagitan ng pleasure na hiwalay sa Diyos. Hiwalay sa disenyo ng Diyos. Mga possessions na pumapalit sa Diyos at posisyon na ginagamit upang maitaas ang sarili imbis na Diyos. So, hinati po natin yung second point into 3. Yun nga po, una, so the lust of the flesh. So, pleasure without God. So, ang lust of the flesh ay tumutukoy po sa mga pagnanasa ng tao na ayaw magpasakop sa otoridad ng Diyos. Hindi po masama ang katawan, katulad ng sinabi kanina. Hindi masama ang katawan, okay? Ito ay created ng Panginoon. Hindi rin masama ang lahat ng mga physical desire. Ang Diyos, ang lumikha ng ating katawan, siya ang nagbibigay ng pagkain, paghinga, siya ang nagbibigay ng marriage, friendship, at maraming bagay na maaari nating enjoy with thanksgiving. Pero ang isang mabuting desire ay nagiging sinful kapag ito na ang nagkokontrol sa atin. At yun nga, ninanakaw na nito yung posisyon na dapat meron ang Diyos sa ating buhay. Anong sinasabi ng mundo? Ano yung slogan ng mundo? If it feels good, do it. Di ba? Sa media, if you want it, you deserve it. Walang sino man ang maaaring magsabi sa iyo kung ano ang tama o mali. Yung mga commercial, alam niyo sa mga commercial, sa mga billboards, pag nakita niyo sa EDSA, sabi ng Nike, ano yung sabi niyo sa Nike na commercial? Just do it. Yung commercial ng Red Horse, ang sabi doon, ito ang tama. At nung sinesearch ko yung slogan ng Burger King, nag-evolve na pala yung slogan ng Burger King. Ang natatandaan ko lang is have it your way. Kasi nung dinidiscuss ko to sa mga estudyante sa Notre, yung particular verse na to, ginamit ko yung slogan ng Burger King, have it your way. Pero iba na pala yung slogan ng Burger King ngayon. So ngayon, ang slogan nila, you rule. So, sarili mong kagustuhan, you rule. Akala natin, simple lang yung mga slogan na ito. It talks about shoes, a drink, a food. Pero pag yan yung laging na-absorb ng ating utak, nakukondisyon yung utak natin, na yan din yung paniwalaan. That's mind conditioning. At yan yung ginagawa ng mundo sa atin. Yan yung ginagawa ng mundo. Pero ano po ang tinuturo sa Scripture? Tinuturo sa Scripture ng lahat ng mga bagay na ito ay kalaban ng Diyos. Yan yung mga bagay na numanakaw ng pwesto na dapat Diyos ang nandoon. Like for example, ang sexuality. Ito ay halimbawa ng regalo ng Diyos. Pero nagiging destructive ito kapag ito ay inihiwalay sa disenyo ng Diyos. Kapag ito ay, for example, sa isang hindi naman mag-asawa, boyfriend, girlfriend, when they enter into this gift ng walang blessing ng Diyos out of the realm of marriage, so nagkakasala sila. Ito ay ginawa ng Panginoon, dinesign ng Panginoon sa mag-asawa. Another example is design ng Panginoon sa gender. There's only two, male and female. Kapag taliwas na tayo doon sa design ng Panginoon, so yung gift nagiging nakakasira na. Nagiging curse. Hindi rin masama ang entertainment, pero maaari itong maging idol kapag hindi na natin kayang mabuhay nang wala ito. Or ito na yung numanakaw ng majority of our time.
na kaya nating lumipas yung buong buwan, buong taon na hindi natin nabubuklat yung ating Bible, hindi tayo nakapag-pray, hindi tayo nakaka-join dun sa mga gawain na para sa Diyos. But we have time for leisure, for entertainment. Hindi natin sinasabing masama yung mga bagay na yun. So ang sinasabi natin, it should go to its proper orbit. Another example, rest. Ang pahinga ay mabuti. Pero nagiging idol ang comfort kapag ayaw na natin magsakripisyo para sa Panginoon. Pagkain. So alam natin na napakasarap kumain, pero sometimes nagiging cause ito ng pagkakasala sa Panginoon when we cannot control our appetite anymore. Ouch! Kaya po, ang pinakamalalim na problema ay hindi po dahil gusto nating makaranas ng pleasure. Ang problema ay kapag naniniwala tayo na ang pleasure ay magbibigay sa atin ng higit na satisfaction kaysa kay Kristo. The battle against sinful pleasure is not merely learning to say no. It is learning to see that Christ is far better and best. Ang kasalanan ay nag-aalok ng panandaliang pleasure pero nag-iiwan ng guilt, emptiness, and even slavery. Kasi minsan pagka naranasan mo na yung pleasure ng sin, parang ang hirap ng umalis. But Christ, siya ay nagbibigay ng forgiveness, freedom from sin, fellowship with God, and everlasting joy. A peace that is unexplainable. Sabi nga sa Bible, di ba? A peace that passes all understanding. Kaya mga kapatid, kapag may mga temptation, hindi lamang po dapat natin itanong kung bawal ba ito. So mas malalim po nating dapat itanong na bakit ko hinahanap sa mga bagay na ito ang satisfaction na kay Kristo ko lamang matatagpuan. So yun po yung mas malalim na tanong. And then, pangalawa po, the lust of the eyes. Possessions without contentment. So ang lust of the eyes po ay tumitingin sa isang bagay at sinasabi mo sa sarili mo na gusto ko niyan. Kailangan ko niyan. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi ko nakukuha yan. So nakikita ng mata, ninanasa ng puso, at pagkatapos ay ginagawa nating sukatan ang ating happiness, ang pagkakaroon ng mga bagay na yon. Minsan po, mapapansin natin, di po ba? Dati gustong-gusto mo yung brand or unit ng cellphone na to. Para sa iyo, yung napakaganda. Tapos after mo makuha, parang wala na. Then, may makita ka na namang ibang brand ng cellphone. Tapos ayun na naman yung gusto mo na, kagustuhan mo na makuha. Yung, and you can apply this to anything. Hindi lang sa phone. Hindi po masama ang pagkakaroon ng pera. Pero ang sinasabi po sa scripture, the love of money, yung pagmamahal po sa pera, that is the root of all kinds of evil. Pwede natin gamitin ng pera para mag-provide sa family, tumutulong sa nangangailangan, even support the ministry, para lumaganap ang gospel. Pero nagiging idol po ang money kapag inaasahan nating ibibigay nito ang lahat ng bagay na Diyos lamang ang tunay na makapagbibigay. Like for example, security, identity, contentment, peace, and control over the future. Minsan napapako tayo sa isang sitwasyon dahil masyado tayong nakatingin doon sa future na pwede namang hindi pa mangyari. Lalong-lalo na nakasalala yung ating security sa kung ano yung mga meron tayo
ngayon. Na tipong, pag konti yung, for example, yung naiipon natin ngayon, para bang we are so worried about the future. Pero hindi natin napapansin na kahit na, for example, maliit yung naitatabi natin at may mga dumadating na mga problema or mabibigat na pangailangan na hindi mo napapansin na naipoprovide siya. Minsan nauubos yung lakas natin ng kakaisip doon sa future na nawala na tayo ng lakas for the present. Kadalasan ang tinatanong ng mundo, gaano karami ang meron, ang maaari kong makuha? Yung greed eh. But the gospel asks, paano ko magagamit ng tapat ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos, maliit man ito o malaki? The world would ask, paano ako magmumukhang successful sa ibang tao? Yan yung maraming tao, yan yung nasa isip nila. How can I become, paano magmumukha akong successful sa ibang tao? Many would post sa kanilang mga social media, mga bagay na hindi naman, ganun talaga yung buhay nila. Just to show sa ibang mga tao that they're successful, they have this, they have that. Pero in the real life, hindi naman totoo. But the gospel asks, paano natin maipapakita ang buhay natin na si Kristo ang tunay na source ng kayamanan. Katulad na sinasabi natin, hindi po masama ang magandang career. Hindi masama ang magkaroon ng maayos na bahay, pangarapin ng maayos na bahay, savings, or magandang plano para sa future ng ating family. Maaaring maging bahagi po iyon ng responsible stewardship. Pero ang tanong po natin, ang dapat po natin laging itanong, nasa tamang orbit ba ang mga bagay na ito? O sila na yung nagiging sentro ng ating buhay? So walang problema if all those things are in its proper orbit and the center is Christ. Hindi po masama ang mag-aral mabuti, maging dalubhasa sa mga larangan na meron tayo, magkaroon ng magandang pangarap sa buhay. Pero huwag po nating isipin na, for example, magsisimula lamang ako maglingkod sa Diyos. For example, sasabihin natin, pag-graduate na ako, pag successful na tayo, pag financially able na tayo. Ang buhay po natin ay hindi lamang preparation para sa future career. Hindi lamang po yun. Hindi lamang po doon umiikot ang ating buhay for the betterment ng ating buhay, ng ating family life, sa pagtupad ng ating mga pangarap. Kung saan man pong yugto tayo ng buhay natin ngayon, kung nasaan man po tayong yugto ng ating mga buhay ngayon, ito po ay dapat ilaan natin sa Diyos. Kasi po pwedeng marami nang mangyari. For example, magsasabihin natin na pagka-graduate ko, saka na lang ako maglilingkod. Pagka-graduate mo, hanap ka ng trabaho. Sunod-sunod na yun. Pag hanap ka ng, magkakaroon ka ng family, magkakaroon ka ng mga anak, sunod-sunod na yun. Kailan natin isisingit? Kailan natin isisingit? Hindi dapat po ganun. Hindi po ganun. Oo, maaari tayong bigyan ng Diyos ng success sa ating mga buhay. Pero tandaan po natin, Christ must never orbit our success. It should be our success, and all those things orbits Christ. Christ at the center. The pride of life, a position without humility. Ang pride of life po ay ang pagmamataas sa kung anong mayroon tayo sa mga nagagawa natin, sa mga tingin ng ibang tao tungkol sa atin, kung paano tayo tinitignan ng ibang tao. Ito po yung desire na palaging mapansin,
purihin, kilalanin, o tingalain. Ito rin po ang desire na tayo palagi ang masusunod at magkakaroon ng control. We want to be always in control. Hindi po automatic na masama ang power or influence. Like for example, parents, may authority ang parents. May responsibility, may power, may influence ang mga church leaders, ang mga employers, teachers, mga older believers, even our words, yung ating mga salita have power to encourage or discourage someone. So power, influence is not necessarily evil. Pero ang tanong po ay, paano natin ginagamit yung mga bagay na yun? Is it to serve us or to glorify God who give yung mga power and influence na yun? Nung pong bumaba si Kristo dito sa lupa, He has all the power, authority. Pero paano po siya namuhay? In Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sinabi na doon, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man, and being found in a passion of a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." So yun po dapat yung ating maging panuntunan kung paano natin i-apply yung mga power, influence na meron po tayo. So applicable po ito sa loob ng tahanan at maging sa loob ng church or outside our community. For example, hindi po dapat gamitin ng mga asawang lalaki ang kanilang headship para kontrolin ang kanilang mga asawa. So dapat po nila itong gamitin para magmahal at magsakripisyo. Sabi nga, husband should imitate the love of Christ to the church. Paano ba minahal ni Kristo ang simbahan? He gave Himself. So ganun din po yung panawagan sa atin bilang mga asawang lalaki. Kung paano natin mamahalin yung ating mga asawang babae. So hindi po dapat ginagamit ng parents ang kanilang authority para i-demand yung respect sa kanilang mga anak. Kundi dapat nilang gabayan ang kanilang mga anak patungo kay Kristo. Hindi rin po dapat ginagamit ng mga church leaders ang ministry para gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, kundi may kababaang loob po natin paglingkuran ang bawat isa. Nakakalungkot po. Yung mga simbahan, they are using their position, their power to build themselves. Yung kanilang mga sarili. Hindi po laging maingay ang pride. Minsan po, tahimik itong nagpapakita kapag ayaw nating gumawa ng maliit na responsibility dahil iniisip natin masyado tayong importante para rito. Minsan po nagpapakita ito kapag nasasaktan tayo dahil hindi nabanggit yung pangalan natin. Minsan po nagpapakita ito kapag tumitigil tayong maglingkod dahil hindi tayo napapasalamatan. Kapag po si Kristo ang nasa sentro, makakapaglingkod po tayo kahit walang nakakakita. Dahil alam po ng ating Diyos lahat ng mga ginagawa po natin dito sa mundo. Mga kapatid, hindi po tayo iniligtas ng commitment natin sa church. Hindi natin kayang bilhin ng attendance, yung involvement natin sa ministry, hindi nito kayang bilhin yung forgiveness na ibinibigay ng Diyos. Tandaan natin, yung mga bagay na yon,
Ginagawa natin yun dahil iniligtas na tayo ng Panginoon. Christ alone saves. Pero kapag niligtas na tayo ng Diyos, so inisinasama na tayo sa Kanyang pamilya. Di po ba sa pamilya, meron tayong mga roles and responsibilities. Kahit mga batang mga anak, meron yung mga roles and responsibilities. Hindi tayo inililigtas upang mabuhay ng hiwalay sa body of Christ. So we are included in the body of Christ and we have different roles and responsibilities. Kaya ang commitment sa church, sa local church, it's not a payment for the grace. It is one of the fruits of grace. Dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon. Tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit palagi akong may oras sa work, entertainment, travel, at personal plans, pero bihira akong magkaroon ng panahon para sa church? Dumadalo lang ba ako dahil convenient? Gusto ko lang ba ang benefits ng Christian fellowship pero ayaw kong tanggapin ang responsibility ng maglingkod sa iba? Mas mahalaga ba sa akin ang comfort kaysa commitment? Nakikita ko ba ang church bilang family na dapat kong mahalin o activity lamang na pwede kong alisin kapag busy po tayo? So, isa mga ganong tanong, nakikita natin yung status ng ating puso. Kung sino ba talaga ang umuupo doon sa trono. So, syempre, we are not judging those who are sick. Okay? Yung mga may pinagdaraan ng mga difficult circumstances that unable na makadalo or what. Pero tandaan natin, alam ng Diyos yung sitwasyon natin. At huwag po nating tignan kagad at sabihin, sana nakikinig siya. Like for example, we are pointing fingers. Ang invitation po ay suriin natin ang ating mga puso. Ang ating mga puso. Hindi tayo magsisimulang tanungin na sana, bakit hindi committed yung tao na yun? Na para bang we are measuring ourselves to others. So it should always start sa mga sarili po natin. Tanungin natin if, Lord, tunay bang committed sa'yo ang aking puso? O may mga bagay nang pumapalit sa'yo sa trono? And then, last point, isang pangakong dapat po nating panghawakan in verse 17. And the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So pinapakita po ni Apostle John yung dalawang magkaibang destinasyon. Two different destination. Ang mundo ay lumilipas, pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So pansinin po natin, hindi sa sinabi ni Apostle John, the world passeth away. So hindi po niya sinabing lilipas lang ito balang araw. The world is already passing away. Habang hinahabol po ito ng mga tao, unti-unti itong nawawala. Lahat ng inaalok na mundo ay mayroong expiration date. For example, ang beauty, kumukupas, kagandahan. Ang mga possessions, nasisira. Ang career, natatapos. Ang posisyon na ibinibigay sa iyo, maaaring sa susunod na mga panahon, nasa ibang tao na yan. Ang popularity, nakakalimutan. Ang pera ay hindi natin madadala for eternity. And earthly power, nawawala. Isipin nga natin, di ba, during the time of the Romans,
They are considered one of the most powerful empire during that time. Pero ngayon, yung Colosseum, pinupuntahan na lang ng mga turista. Diba? So, ibig sabihin, lumilipas yung mga bagay na yun. Sinasabi ng mundo, kailangan mo to para maging masaya ka. Build your whole life around this. Pero sabi ni John, lumilipas yung mga yan. Hindi rin yan magtatagal because the world is passing away. Kagaya na sinabi ni Solomon, King Solomon, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Ecclesiastes chapter 1, verse 2. Pag sinabing vanity, para lang yung mga aso. Andyan ngayon, mamaya, wala na. Mga kapatid, bakit po natin ibibigay ang buong buhay natin sa isang bagay na hindi naman mananatili? Bakit natin ipagpapalit ang walang hanggang si Kristo sa mga temporary pleasures of this world? Bakit natin pababayaan ating kaluluwa, ang ating pamilya, even church, sa isang career na balang araw ay matatapos din? Bakit natin kailangan sirain ang relationship para sa mga possessions na iiwan din naman natin? Bakit natin hahabulin ang approval ng mga taong balang araw ay makakalimot din naman sa atin? Then John gives a glorious contrast. Sabi niya doon, but he that doeth the will of God abideth forever. So hindi po nito tinuturo that salvation is by works. Because kung babalikan po natin yung context na binasa natin kanina sa verses 12 to 14, sabi niya doon, your sins are forgiven for your name's sake, for His name's sake. Ibig sabihin, dahil anak na kayo ng Diyos, huwag niyo nang mahalin ang mundo at maging yung mga bagay na nasa mundo. Bakit? Yung mga bagay na yan ay lilipas, pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, ito ay mananatili magpakailanman kasama ang Diyos. So hindi po tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos para makuha ang buhay na walang hanggan. Ginagawa natin ang will ng Diyos dahil binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So obedience is not the root of our salvation. It is the fruit of our salvation. Kaya tayo sumusunod dahil tayo ay iniligtas na ng Diyos. So kapag po tayo ay iniligtas na ng Diyos, binabago niya ang direksyon ng ating buhay. Binibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong desire, bagong pagmamahal, at kagustuhan na sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. So God preserves His people, and His people persevere in faith. So patuloy tayong nananampalataya at susunod, hindi dahil mas malakas tayo kaysa sa iba, kundi dahil tayo ay pinananahan na ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na lakas, not on our own strength. Kaya po sa huli, ang panawagan po sa atin, let Christ be the center of everything. Let Him take the preeminence in our hearts. Purihin po ang Diyos.